In this episode nga pala ay dumayo tayo sa Caloocan para i-feature ang biyahe ng isang Lalamove driver na 5,000 kg. Kaya kung balak mong pasukin ng trucking business kagaya nito, tara, samahan nyo ako sa adventure ko. Hi, ako nga pala si AJ Lim, fleet and driver operator ng Lalamove, ganun din ng AJ and Jonah and Tracking. So sa mga gusto pong maglipat gamit ng bahay, pwede rin po kayo dito sa amin mag-contact. Naglalalamove na since 2017. At dati tong mga van ngayon naging mga truck na siya. 5,000 kg itong idadali namin ngayon. Itong sakyan namin ay Isuzu Elf na 16 feet, 16 footer. 5,000 kg. At samahan nyo kami sa aming biyahe ngayon. Hi guys, Shiplogs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So, for today's episode is sobrang excited ako. Alam nyo kung bakit mga tol? Dahil magpi-feature tayo ng 5,000 kg na Lalamove driver and ayun, kasama natin ngayon si Sir AJ. Sobrang mabibili kayo sa kwento nito. Nakapagkwento na kami mga tol since sobrang bata pa niya pero meron siyang fleet business. Kung makikita ninyo may mga truck siya. Ilan yung truck niya? Tatlo, no? Meron siya 3 truck, which is naka-fleet po si Sir ngayon. Naka-fleet kayo, Sir, no? Tama. So, naka-fleet si Sir ngayon, and meron siya 3 truck. And at the same time, nagbabiyahe rin siya as Lalamove driver, mga tol. So, ayan. Bali sa mga nagbabalak na pasukin yung fleet or pasukin yung tracking business, mga tol. Mamaya, malalaman ninyo. Magkukwentuhan na lang kami mamaya ni Sir AJ. And, ayun, bali may booking na kami. First booking namin is from saan tayo, sir? Marilao? May kawayan. May kawayan to San Jose. Sa San Jose, Bulacan. May kawayan to San Jose, Del Monte, Bulacan, no, sir? Tapos, meron, sakto kasi walang pahinante ngayon si sir. Ako yung magiging pahinante niya at magbubuhat tayo for today. So, yun. Balisaan nyo lang kami for today's video and on the way na kami sa may pick-up location, mga tol. Let's go! Grabe. Napakalamig dito, guys. Gagi, guys. Nag-waiting pa kami sa anak ko. Ang laki na ito. Timot-timot pala rito while waiting. Ang laki na ito sa pick-upper doon eh. Buhat namin tol. 24. Grabe. Grabe yung buhat namin. Mas nakakapagod to kay Panerds. Ilang tons to ba? 5,000 tons. 5,000 tons. 5,000 tons. Kami lahat nagbubuhat na yun. Ay! 5,000 kilos yun. 5 tons. 5,000 tons. 5 tons pala, sorry. Hindi ako marunong sila yan. Kagi guys, wala pa kaming kalahati pero mukhang pagod na ako. Ito yung binuhat namin. Grabe, 25 tsaka 30 kilos po. May 30 kilos, may 20 kilos. Ang dami. Bali, grabe lang yung waiting time namin mga tol. Kasi inabot kami ilang oras, no? Isa oras kalahati sa bot pa kami. Kasi medyo lang nagka-problema lang kami. Pero ito na mga tol. So ito pala yung buhay ni Sir AJ mga tol. And then bali on the way na kami sa may drop-off location. Kailang kilometers ba yun? So bali mga tol 20 kilometers away from here sa amin mga tol. From yung booking pala natin is dito lang gagaling sa may kawayan, no? May kawayan going to Caloocan North, mga tol. So, yun yung pick up sa amin. Ha? Going to San Jose. Ay, going to San Jose pala. San Jose, Bulacan.
Medyo napagod ako eh. Grabe yung pagod namin, no? Tama sabi mo sa booking ko. Okay. No? Mga daming Bigat? buhat. So, inaalala namin mamaya, pagbaba namin, baka wala masyado. May magbubuhat ba daw? Marami. Tapos, naningal din si sir na waiting time. Usually, dapat paglagpas 30 minutes, no? Oo, yun. Yung dala pala namin mga tol, ngayon ko lang na pagtanto, 6-wheeler. Tama ba? 6-wheeler? So, 6-wheeler yung dala namin mga tol. Sobrang laki talaga nung dala naming sasakyan. Tapos, yan. Bali, on the way na tayo mga tol. Yung booking pala na ito, magkano nga ito tol? 5,000 pesos. 5,400. So, 5,400 yung booking namin ngayon mga tol, Sa waiting time, meron talagang itong 5,000 kg, 1.5 hours. 1.5 Oo. Grabe, 1.5 lugi-lugi naman yun. 1.5 hours. 1.5 pala waiting time dito. Talaga na. Tapos magkano yun? 250 lang. Hindi, 1.5 hours yun yung libre. Tapos, yung exceeding, 250 lang. Ay, grabe. Grabe, 250. Sa 3 oras mo na waiting time, 750 lang yun. Ang napansin ko rito, matagal talaga. No? Oo, matagal talaga. Sa 5,000 kg. Although, iba-iba rin, hindi naman lamang pa rin yung, siguro half. May half na matagal, half na mabilis lang din. So yun mga tala, bali 20 kilometers away from here, 5,400 pesos yung bali naka-priority booking pala to, and 5,000 kg talaga siya, no? Naka-book. So 5,000 kg naka-book, priority, tapos nga pala, kung sa may mga magtatanong, ang lumalabas pala rito is 2,000 kg, no? Hanggang 2,000. 2,000 DJFB. 2,000. Hanggang 2,000 kg FP yung nakikita ni sir since naka 5,000 kg nga siya patol. So, yun. Okay pa tayong pag-uusapan. On the way tayo sa may Gapag Bukid. Wala nagulat ako bakit sa akin sa mix-up Gano'n mag-isa, sir? Ang dami na ito, no? So, may pala, doon ng konti. Sa dulo. Dala-dalawa lang yun, di ba? Dapat yan, dinamay po natin dito. Oo nga pala. Para hindi Hindi, sobrang init. Parang open. Ang init niya. Wala insulator to yun, Wala. Ito na yun. Yan. Dami po. Pero madali lang, di ba? Hindi ka tumutulong. Wala. Sabi, kung dami-dami pa yung bababa. Solid. Solid dito ya. Kaya, ganyan oh. Dami pa yan niya. Alam ko. Parang nagsusumbong. Nagsusumbong ako. Ganyan. Alam ko. Nani muscle ko rito. Ay no. Paano? Okay po. Alright guys, so ayun bali, na-drop na rin namin yung ang nangyari pala kay sir, parang na-cancel na nata siya ng mga yun nga yung paninda mga tol, tapos pinabook niya sa mga iba't ibang clients niya. Ngayon, binabahay na yung 3 tons, no? 3 tons na yung binaba, tapos may 2 tons pa natira. Doon na lang sa bahay niya yung drop off mga tol. Ito. Grabe. Sobra yung ngayon. Pancho na itong kasama ko. Hindi mo, pang! Kaya alam mo yung survey sa Dragon Boats. Sino? Si Majin Buu? Ang bilis eh. San Mateo? Tangin na layo ng pickup. Alright guys, so bali na-drop na rin namin yung ating first booking and from 9, no? 9 kami nakuha namin yung booking 9, no? Ay 9 kami na nakuha ng booking tapos natapos kami ng 220 mga tol. So kumita tayo doon ng 6,500 actually. Dahil sa mga gate na nadaanan natin, binayaran din ng customer kasi yun nga yung mga gate, di ba may bayad tol, no? Oo.
150, ganyan. Oo, mga ganun. Doon sa may Caloocan North yun Tapos, nagpabayad din kami ng waiting time na 3 hours, no? 3 hours, 750. So, 750 yung waiting time since grabe talaga yung waiting namin. And so far, tol, kamusta yung mga ganitong booking, bira lang ba nangyari? Oo, sobrang bihira dito. Siguro kung tatansayin ko, mga 1 month ago na ako last na nagbuhat ng ganito karami. Yung pagod ko ganito. Kung pagkasama lang talaga ako, talaga nagbubuhat sila ng malalaki. Sobrang bihira naman. So yan, bali mga tol, tignan namin kung may makuha pa kami. Usually, ang booking pala ni Sir, isa hanggang 3 lang no, per day. Dalawa, tatlo. Pero usually, sir, magkano ka per day? Gross income? Gross, 7,000 to 8,000. 7 to 8,000. So, i-times mo lang yan sa, sa 20. 5 days. 5 days eh. So, i-times mo lang sa 20 yung kinikita niya monthly, mga tol. And yun lang naman. Dalawang araw yung pahinga. 2 araw yung pahinga. Usually, sir, ano yung pinakamalayo mo? Meron Ilocos, Bicol, ganyan. Ilocos mga magkano yan? Sa alala mo ba? Sa Ilocos, kami ngayon, nag-range kami ng 30. 30. Oh. So, 30,000 sa Ilocos. From dito lang yun. So, yun, ganun mag-range yung 5. Kasi malaki talaga to, 5,000 kg. Ganun talaga yung mga booking doon. So, alam naman yan ng mga veterano talaga para So, yan, mamaya, kwentuhan lang tayo regarding sa fleet kung paano, pakwentuhan lang natin kay sir kung paano siya nag-start ng fleet para at least may ma-idea rin kayo, mga ton. And usually pala, ang biyahe pala ni sir, Monday to Friday. Tapos, may mga driver ka din, sir, no? Sir, ba ni sir? May pa-steak? First day. Ito na pala yung beef steak kanina. Ito na yun. Inisip ko na ito kanina. Kung di nyo pala maratanong mga tol, si sir may fleet na at the age of 28, no? Paano ka nag-start, sir? Bali, nagsimula ako sa 70,000 worth na F300. Nagsimula lang talaga si sir from scratch, no? Tapos hanggang sa napalago nyo lang, sir. Yung L300 na yun, hindi ako pwedeng bibigyan ng gagawin sa isang araw. Habang bumabiyahe ako ng Transportify pa. Per day yun. Per day? Merong masisira yung clutch, masisira yung preno. Yun nga lang, sakit sa ulo. Hanggat nasanay ako sa kanya, ginagawa ko siya, araw-araw na lang. Sige, araw-arawin din dito sa gawin. Naubos yung sira niya. Tapos napaganda ko siya, napaayos. Nabenta siya ng 220. Naging ban. Napatubong mo. Tapos? Nung naging ban siya, nung naging ban siya, marunong na rin talaga, sanay na rin ako sa Lalamove, sa Transportify. Ang tagal mo rin lalam mo, sir, 8 years? 9 years? 8 years? 8 years? 8 years parang na rin. 8. Magna 9. So hanggang saan nakabili ka ng mga... Nanganak na yung ban. Naging ban din, naging 2 ban. Tapos ito na. Tapos yung maliit na truck. Maliit na truck. Nung natry ko yung truck, wala na, hindi na ako nagandahan sa van. Dire-diretso na ito puro truck. Ang galing. Binenta ko siya. So nakita niyo yung kwento niyo, sir, talagang nag-start siya from scratch bago siya nagkaroon ng fleet na ganito. Sa Lalamove kasi may mga ganitong fleet na pwede kang magmay-ari ng ilang truck, no? Basta 3 pataas. 3 pataas na truck. Fleet operator ka. Fleet operator ka na, pwede ka na isang pangalan lang yun. Isang pangalan, tapos lahat ng driver mo, makikita mo na yung monitor mo na lahat. Biyahe nila, tapos yung wallet nila, yung credit, wala na silang credit, wala na silang wallet. Ikaw na lang naglo-load. Naka-centralize na siya. Pero, ang inaano ko doon, ito sana yung parang main ingredients ng lahat ng pangyayari na yun. Yun talagang hindi kami bumitaw sa Diyos. Yun talaga. Yun number 1 yun, tol. Talagang yun yung nakapagpaano sa amin. Although nung hindi kami sumusunod pa talaga, parang nandiyan kami parang Sunday Christian lang. Wala. Talagang yung buhay namin isang kahit isang tuka. Although nung talagang nag-decide kami na sumunod na talaga sa kanya. Yun na kayo. Yun na talaga yun. Hindi siya madali. Hirap siya. Kasi magiging parang
ano ka, sunod ka, hindi ka sunod sa agos ng mundo. Totoo. O, babaliktad ka. Sila nagiinom, ikaw, nagbo-Bible study. Babalik. Oo. Parang ganun. Sila nagmumol ng Sunday, ikaw nagsisimba ng linggo. Ano? Medyo malaki yung diferensya from doon sa dati natin. So yun mga tol, number 1 talaga yun, lalo na pag may mga ano kayo. Pero yun yung importante sa atin, yung Panginoon. Talaga na best. So yun mga tol, balik isa-isa mo lang siya pinasok o tatlo na agad. Flip na agad. Isa-isa. Tapos, nung naging tatlo na siya, Saan nagkaroon siya? na ako ng pagkakataong magka-flip. Split. Tapos ang ano yun sa mga driver niya is portion to 1. Just in case para may idea lang kayo. Portion to 1. Oo. Or depende sa usapan. Portion to one. Never akong nag-boundary. Kasi, yun nga, yung boundary, para sa akin bilang operator, hindi talaga siya naging maganda. Kahit saan ang gulo ko tignan. Galing. Gaging, ganda ng tuloy dito. Eh, di ba maligo? Parang dumi. Oo, medyo. Yung kulay lang. Malinaw, malinaw. Tutuwaan tayo kanina dito eh. Malinaw ito kanina. Hindi ko nakita ito kanina. Tulog ako eh. Ayun o, gagi may tulay. Nililigo ko. Ayos. Hindi pwedeng ano. Ayos dito, may nililigo. Alright guys, so ngayon nandito kami, gumapang kami dito sa may Santa Maria. Boundary na siya. Sana Nakita mo yung mga buhay doon. Kaya yung mga buhay. Sana sa Santa Maria boundary. So 2,000, 3,000 k dito tao sa... Lamang na talaga ngayon ng 2,000. Ang dami ng 2,000 yun. So sa mga nagtatanong pala, bali ang height, 16, ano siya? Height niya, 16 feet. 16 feet yung length. 16 feet yung length ng truck namin, tapos Height 7.5. height 7.5 mga tol. Usually tol, magkano yung mga ganito? Yung range nito. Usually yung headset. Sa bagong model. Bagong model nasa 700 pa rin. 700. Bagong rebuild. Rebuild. Okay. Bagong rebuild lang sa 700k pala. Para at least may idea kayo kung magkano yung mga ganito mga tol. Depende rin sa inyo yun. Kasi 700 to 1M, magdidepende yun sa ganda ng forma ng truck, ganyan. Doon lang siya magdidepende. Although yung specs niya, pares na yun. Ano mapapayo mo sa mga gustong pumasok sa ganitong larangan tol? Huwag na kayong pumasok. Bakit? Huwag na kayong pumasok kung hindi nyo linya. Kung hindi nyo linya. Kung hindi nyo linyang magmekaniko, at hindi nyo linya mag-asikaso ng tracking na napaka-stress talaga. Huwag na kayong pumasok. Although kung ito yung linya nyo, pumasok kayo, pero tol, surviving naman siya. Kung sakaling papasokin nila. magiging surviving ka kung magiging mali yung diskarte. Katulad kunyari, alam naman natin na ipanglalala mo, kung kukuha ka ng bagong sakyan, hindi siya advisable. Hindi siya kukuha. Kasi yung sakyan na yun, malamang ang kagustuhan natin, di ba? Ito yung unang gusto natin eh. Kukuha ko ng sakyan na maganda, bago, tapos at the same time nagagamit ng pampamilya. Hindi muna mag-workout yun. Hindi muna mag-workout. Galing. Huwag muna. Kasi unang-una, babaunin lang sa utang nun. Babaunin ka talaga sa utang nun. So, yung advice mo talaga na kumuha na lang ng ano? Kung kaya nang mag-second hand, tapos kaya nang i-cash, the best yun. Tapos Kaya sa hulugan. doon ka magpanganak ng magpanganak. Kasi yung iba, parang kumuha ng mga brand new, sinusuko na lang din eh. Kasi, Ganun din. nakapagod din sa Lalamove, no? Ganun din. Kasi sa Lalamove naman mga tol, hindi naman lagi paldo eh. May mga times talaga na wala, no? Totoo, legit din, sir. Sabihin natin, kunyari, di ba, ang quota namin 8,000 to 7,000. Per day. Ngayon, meron namang, hindi naman yun masasabi nating araw-araw ganun talaga yung naiuwi namin. Meron, kung sasabihin ko talaga yung totoo, pinakamababa siguro 6,000 to 5,000. Ibabawas mo pa yung sahod ng painante, ibabawas mo pa yung sahod ng driver, tapos gasolina, top up. Usually, sir, magkano sa ng painante? Sa akin 700. 700. Wala siyang oras, basta matapos yung biyahe. Okay. Buong kota. So, pag 24 hours, 2 araw yun. 2 araw yun. Yun. So yun mga tol, balikan na para at least may idea kayo sa mga gustong pasukin ng ganito. And ngayon, katulad ngayon, time check, nasa 3 PM na ata and waiting pa rin kami sa buhay. So ganito yung tunay na nangyari sa mga driver nila, alam mo mga tol. Ayun, waiting pa.
Alright guys, so time check, it's already ano na, ano kasi ba? 4:17 mga tol, and wala na talaga kaming makuha na booking. Usually talaga nangyari to sa mga gantong KG tol, no? Oo. Pagkatapos talaga ng 3 hanggang onwards, Wala na masyado. sa 5,000 kg. Oo. Pero meron pa, 3,000, 2,000. Kung gugustuhin mo pa talaga, baka ilan ka pa, doon ka nakukuha. Okay. Ganun na yung discount. So, yan mga tol, bali actually pauwi na rin kami, and yun yung naging booking namin. Tapos nagpaga si sir ng 915 pesos, no? Then usually nagtatabi pala siya ng 15% lang sa maintenance ng kanilang mga sasakyan mga tol. Since naka-fleet nga siya mga tol, hindi ko na para sabihin yung mga nagiging monthly nila para at least for their ano na lang din. And yun lang naman yung nagiging araw nila mga tol. Pero usually, ang tina-target niyang kita, it's either 7 to 8K per day mga tol. So yun yung target na kita ng mga ganito na range. Ito almost. Ito almost. Kasi naka 6.5 na kami plus eh. 6.5 plus na to. Malaki-laki na rin kahit papaano. Pero mo sa motor, tatrabuhin mo 1 linggo yun. Oh. Diba? Guys, so time check for 31 mga tol, since hindi na kami nakakuha ng booking, and so far tol, usually ganito talaga yung mga naging biyahe mo na. Oo, ganito naman. Ano naman siya? Hindi pangit, hindi rin naman maganda. Kasi may iba talagang time na naman din talaga biyaya rin. Nga pala sir, baka plug down mo na yung baka gusto nila magpa-deliver or mga Ayun, yun nga, sa AJ and John na tracking. May Facebook page ba kayo sir? Meron. Ayun, yun pala. Ayun. So sa mga gustong sa mga gustong magpa-deliver, no? Magpa-deliver, ano pa ba mga services sir? Ayun lang, delivery. Pwede rin kaming, marami kasi akong client na dahil wala sila dito, hindi nila ma-process yung deliver nila sa Oo. pier. So kasama na yun, pwede yun. Kayo Na na lang. yung kami na yung mag-aasikaso ng paperwork, parang ganun. Ilagay mo lang yung page nyo, Oh, sir. no? page. So, bali may truck sila ng 5,000 kg. Tapos ito, sir, anong kg to, sir? 2,000. 2,000 kg. Tapos meron ka 3,000 pang kgs. 3,000. So, meron silang 3 truck na pagpipilian ninyo kung ano yung gusto ninyong... Small, dun. medium, large. Small, medium, large. Ayun. So, ayan, bali yun lang naman mga tol. Bali sa mga nagbabalak din palang pumasok ng fleet, at least malaman nyo rin na, na ganito pala yung mga kalakalan dito. And syempre, matrabaho rin tol, no? Oo, sa operator kasi, hindi ko masasabing madali kasi stressful siya. Lalo na yung pag dumating na yung point na kumakontak na sa'yo yung mga driver tungkol sa problema, sa ganyan. Yeah, yung time na yun, kailangan mo talagang medyo matibay yung emotional mo. Kasi, Tapos kailangan mo rin talaga magtabi. yun, number 1. 15% ang tabi mo, no? Sa 15% sa isang- maintenance. So yun, bali kumita kami ng magkano kaya net natin doon. Siguro sabi mo na mga 5 net. 5, mga 5,000 net yung kinita namin today. Sa isang booking, since wala na talaga kami makuha, hindi ko lang, may bala tata sa pet eh. Kasi yung 3,000 kg, isa lang din yun eh. Oo. Isang booking lang din yan. Pero, yung first thing first, wag natin kakalimutan, yun talagang pray muna tayo. So, unang-una. yun naman yun. Oo, sa unang-unang pagising pa lang natin, yun talaga, hingi na tayo ng gabay sa kanya. Yun naman. So, yun. Siguro mga tol, dito ko lang siguro tatapusin yung vlog, and I hope marami kayong natutunan or marami kayong natutunan kay Sir AJ, no? Yan, no? So, yun. Siguro hanggang dito ko lang siguro tatapusin yung vlog, and maraming salamat kung nakapat kami dito. Sa mga gustong magpa-deliver, magpa-service kay Sir, ilalagay ko na yung Facebook page nila. I-PM nyo lang sila doon para at least, kung may mga katanungan rin kayo regarding sa mga fleet, pwede ba yun, Sir? Oo. Oh, yun. Message lang. Message lang. So ilalagay ko lang dito yung Facebook page nila. Maraming salamat, and this is She Vlogs. See you next vlog, everyone. So sa mga gusto magpa-feature mga tol, PM nyo lang ako sa page. Peace out.